32. Here is what the Bible says. Sabi ng salita ng Panginoon, "Wherefore, putting away lying, speak every man truth with his neighbor, for we are members one of another. Be angry and sin not, let not the sun go down upon your wrath, neither give place to the devil. Let him extol his steal no more, but rather let him neighbor working with his hands the things which is good, that he may have to give to him that needed. Let no corrupt communications proceed out of your mouths, but that which is good to the use of edifying, so that it may minister grace unto the hearers. And grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. With all bitterness, and wrath, and anger, and clamor, and evil speaking, be put away from you in all malice. Be kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God, for Christ's sake, hath forgiven you." Lord, Heavenly Father, we once again grateful for the reading of the holy words. We pray, O God, that this word that has been read is being dedicated by your power, the Holy Spirit. We pray, Lord, na maintindihan mga namin ang mga bagay dito with the help of the Holy Spirit. Tulungan po kami, kausapin ang aming mga puso, ang tamang aming kamalian to this message, Panginoon, provide every hearts, pagligtas ka ng mga kaluluwa na hindi pa lubusan na kilala si Jesus. Ako nga po, Diyos, gabayan mo ko sa aking tuturo, hindi ako'y dalisayin ang aking puso sa lahat ng pamihan, hindi tamang aming motibo sa aking pangaral, at hindi ako magkamali, hindi pangaral si Kristo ang mensahe mo, Diyos. At hindi ako mapakunahan ang aking emosyon sa pangaral, at doon po sa iyong salita ay umikot ang mensahe mo, Panginoon. Purihin at dahilain ka, Panginoon, sa pangalan ni Kristo, o aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Will you be seated, please? Ngayon po ay highlight sana ang laban nila General Torre at Mayor, acting Mayor Basti Duterte, but nung mga nakarang araw, yung mga previous ay kanilang pinapakita yung mga pag-ensayo nila. Hoping na matuloy yung kanilang laban sa boxing nito for charity purposes. And sa kanilang pagsasanay ay merong paghahanda dun sa kanilang match nito, pero hindi naman po natuloy at nawa sa amin yung kanilang mga pinractice ay kanilang nagawa. Okay? So ngayon po umaga, pag-aaralan natin on the subject of the result of a new life in Christ. Amen. So it's speak about practices, it's speak about what we have received and learned, and now we put it on applications. Amen. Now, meron po part 1 ito, at meron din po part 2. Mamaya po yung part 2, at ngayon po yung tinatawag ng part 1. Ang passage na ito ay binahagi ng Apostol Pablo patungkol sa binagong buhay na binigay ni Kristo sa atin. Kung papansinin po natin ang salitang wherefore, doon po sa verse number 25, ay makikita po natin o sa wikang Tagalog ay sa mga tuwid. Sinasabi ito ni Apostol Pablo, ang tinutukoy dito ni Apostol Pablo yung verses 1 to on verses 17 to 24. Ito yung overview ng binagong buhay. And last week, we talked about new walk and a new life. Yes. A new walk for a new life. Kaya naman po, the result of a new life in Christ. Then, kung papasinin mo natin, binanggit ni Apostol Pablo dun sa verse number 17 to 24, ito yung overview ng kanyang tinatawag na binagong buhay. So, makikita na sa 22, 23, and 24, merong tinawag doon, merong sinabi sa Apostol Pablo na put off, ibig sabihin, the old man of sin has been put off.
Sa verse number 23, the mind has been renewed. And verse 24, the new man has been put on. So may tinanggal, merong binago, merong inilagay. Amen. So ang bawat anak ng Diyos ay inaasahan sa buhay na binago. Amen. Pag ikaw ay anak ng Diyos, merong tinatawag na pagbabago sa buhay na meron ka. So ang bagong kapanganakan kay Kristo bilang bagong kalikasan sa Diyos ay tinawag na pagbabago o panibagong buhay sa Kanya. Pagkatapos na tayo naligtas, hindi nagtapos lang tayo sa kalikasan at wala ng aplikasyon, walang ginawa o walang binagong buhay tayo, mga kapatid. Mukhang hindi tama yung pagkaligtas sa iyo kung walang binagong buhay. So maraming nagsasabi na sila mo ay Kristyano, pero wala kang nakikita resulta sa kanilang binagong buhay. Amen? So, maaaring dito ho, sa bulbalang ito, sa ating building ngayon, maaaring sinasabi mo, Kristyano ka, pero kung titignan mo na meron bang binagong buhay sa iyo? Ano ang binago ng Panginoon sa buhay mo? Amen? So, sinabi mong ligtas ka, pero wala namang binagong buhay sa iyo. Now, ang tunay na Kristyano ay merong resulta sa kanyang buhay. Amen? So, meron na tayong tinatawag ng new looks. Amen? Hindi lang binago yung pananamit mo, hindi lang binago yung tsura mo, kundi binago yung buong pagkatao mo, yung pamumuhay mo, yung paglakad mo. Now, saan ba nakikita ang resulta ng binagong buhay? Kailangan merong resulta ang kaligtasan, may resulta na tayo ay merong binagong buhay. Number one is in the arena of our words. Amen? Doon sa ating mga sinasabi, sa ating pananalita. Look at verse number 25 and verse number 29. Sabi ng Bible, wherefore putting away lying, speak every man truth with his neighbors, for we are members one of another. That no corrupt communications proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers. So look at this in verse number 25 and in verse number 29. So sinasabi rito, yung pananalita, kung ano yung lumalabas sa ating mga bibig. Now, these verses deals about speech or our language. Amen? Yung mga sinasabi natin, yung mga lingwahe natin, mga kapatid. Now, when our words are right, then our heart is right too. Kapag ang puso natin o kapag ang ating sinasabi ay totoo at tama din yung ating puso. Amen? Na kapag hindi tayo sasabi ng tama, number one, nakakapalaki tayo ng damdamin ng tao. Tama ba? So, minsan may mga biro, may mga salita tayo na hindi natin nababantayan, nakakasakit tayo ng ating ng damdamin ng ibang tao. So, our speech reveal our hearts. Amen? Now, look at your Bible in Matthew chapter 12, verse number 34 to verse number 37. Matthew chapter 24, or 12, chapter 12, and verse number 34 to 37. Ano binanggit ng Bible? O generation of vipers, how can you, being evil, speak good things? For out of the abundance of the hearts, the mouth speaketh. A good man out of the good treasures of the heart bringeth forth good things, and an evil man out of the evil treasures bringeth forth evil. Next please. But I say unto you that every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment. Amen. So, ano ang makikita ko natin dito? Yung pinakalaman ng puso natin, yun ang lumalabas sa ating mga bibig. Amen? So, ang binagong buhay ay meron tayong binagong salita. Amen? Ibig sabihin yung pananalita, kung paano tayo nagsasalita, at ang sinasabi natin ay yung tawag katotohanan. Amen? So, ano yung sinabi ni Apostol Pablo? Number one is, put away lying in verse number 25. So, pinapaalalahanan tayo ni Apostol Pablo bilang isang Kristyano na layuan ang kasalanan at pagsasabi ng kasinungalingan. Amen?
So lahat tayo may sinasabi na hindi totoo, lahat tayo dumaraan sa pagiging sinungaling, mga kapatid. Pero sinabi ni Apostol Pablo, kung ikaw ay na kay Kristo na, so layuan na natin ito, tanggalin natin yung lahat ng kasinungalingan. Folks, listen, we are always telling the truth and avoid lying. Amen? So, tinatanggal natin ito. Ina-avoid natin, mga kapatid, yung pagsasabi ng kasinungalingan, ngunit tayo ngayon ay nagsasabi na ng katotohanan. Now, kapag ginagawa natin ito, na ating pagsisinungaling, ay mayroong kalungkutan na nararamdaman tayo at hindi naman yun, we are grieving the Holy Spirit. Amen? Ngunit ang Espiritu ng Diyos ay nasa sa atin. At ang Espiritu ng Diyos ay nagsasalita ng katotohanan according to John chapter 15 and verse number 26. Amen? He is called the Spirit of Truth. As sinasabi ng salita ng Diyos, but when the Comforters come, whom I will send unto you from the Father, even the Spirit of Truth which proceeded from the Father, He shall testify of me. Amen? So, ang katotohanan ito, ang nagdadala sa atin patungo kay Kristo. So, ang Espiritu ng katotohanan, dinala tayo sa katotohanan upang magsalita tayo ng katotohanan at hindi pawang kasinungalingan. Amen? Kaya nung tayo na kay Kristo, nagsasalita tayo ng mga bagay na totoo, nagsasalita tayo patungkol kay Kristo, ang lumalabas sa ating mga bibig, mga kapatid, ang salita na kung saan na mayroong katotohanan at hindi kasinungalingan. Amen? So, ang katotohanan ito, ang nagdala sa atin sa Panginoong Kristo. Now, remember that Satan is the father of all lies. Amen? He twisted the truth into all lies. Amen? Or into lies. Ibig sabihin, si Satanas, ang ama ng kasinungalingan, at yung katotohanan ay kanyang binabaligtad, nililiko yung katotohanan na ito, mga kapatid, at ginagawa ng kasinungalingan. In John chapter 8, verse number 44. So sabi ito, siya yung tinatawag na ama ng kasinungalingan. Amen? Pero mga kapatid, sa mundong ibabaw na ito, habang tayo ay nandito sa mundong ito, tayo ay nasa mundo ng kasinungalingan. Amen? Upang magpahayag ng katotohanan. So maraming sinasabi ang tao na akala nila ito ay totoo, maraming tinuturo ang tao na akala nila ito ay totoo, pero si Kristo ang katotohanan, siya ang pawang katotohanan lamang, at siya yung ating sasabihin, at siya yung ating ipapamaran. Now, tinatanggal natin ang kasinungalingan upang magpahayag tayo ng katotohanan. Amen? We are not the false prophet, we are not called the false teachers, but we have the Spirit of truth, and the truth that is within us, it is Christ, He is the truth, mga kapatid, sabi ng John 14:6, at si Kristo ang katotohanan ito, kaya magpapahayag tayo ng katotohanan at pawang katotohanan lamang. So, ang kasinungalingan ay pagdaragdag ng salita na hindi naman totoo. Amen? Upang mag-ingat tayo, mga kapatid, upang siraan ng tao. Amen? Hindi tayo ganyan ng mga Kristiyano. So may mga tao na kung saan nagsisinungaling para pabagsakin ng isang tao, upang siraan ng isang tao. Amen? Ngunit, ang pagkabagsak nito, ang pagiging sinungaling, pagsisinungaling, mga kapatid, ng isang tao ay nagdudulot ito ng kawalan ng respeto at tinatawag ng pag-aaway-away. Amen? Kaya nga diba, minsan yung mga chismis na tayong napapakinggan, pero kung tanong natin si chismis, nag-chismis tayo, so hindi naman totoo yun, yung chismis na yun, amen, nasasaktan tayo. Amen? Kapag tayo nakakadinig ng mga bagay na hindi naman totoo, mga kapatid, nasasaktan yung ating damdamin, at pag nasaktan yung ating damdamin, naiinis tayo, at pag tayo naiinis, mga kapatid, nasisira yung relasyon ng bawat isa. Amen po ba? Look at Proverbs chapter 6, verse number 16 to verse number 19. Proverbs 16 and Proverbs 6, verse number 16. Tingnan natin to verse number 19. Okay? Proverbs chapter 6, verse number 16 to 19. So, anong sinasabi ng Biblia?
So these 6 things that the Lord hated, these 7 are then abominations unto him. Verse number 17, a proud look, a lying tongue, and hands that shed innocent blood. Verse 18, an heart that devises wicked imagination, feet be swift in running to mischief. Verse number 19, a false witness that speaketh lies, and he that soweth discord among brethren. So, sinasabi ko, tatagalogin natin sa verse number 19, saksing sinungaling, mapaglubig ng buhangin, pag-aawayin ng kapwa, lagi gusto niyang gawin. Amen? Now, ang kasinungalingan, ang pagsasabi ng hindi totoo, pinag-aaway ang tao. Amen ba? Eh ako, sabi nga, di ba meron tayong kasabihan, kung wala kang magandang sasabihin, huwag ka na lang magsalita. Amen ba? So, isa pag meron tayong mga napakinggan na hindi maganda, at pagkatapos, ibino-broadcast natin ito sa iba. Amen? At sinabi natin ito sa iba. At nakakasakit tayo kapag sinabi natin ito. At hindi lamang yun, pag nagsalita tayo, hindi minsan nagiging tama yung mga napakinggan natin. Kaya nga may mga fake news, di ba? May mga AI na ngayon, na kung saan hindi naman doon tama, hindi tama yung kanilang sinasabi, napapaniwalaan ng tao, o ikaw din, naniniwala ka. Amen? Pero tayo bilang sa Kristiyan, sabi na Apostol Pablo, hindi na tayo nagsisinungaling, o ibig sabihin, na tayo ay i-avoid natin yung pagsisinungaling o yung pagsasabi ng mga bagay na hindi totoo. Amen ba? Now, ang kasinungalingan ay nagdudulot ng kawalan ng tiwala. Hindi ba pag ikaw ay parating nagsasabi ng hindi totoo, at pag ikaw ay nagsabi na ng totoo talaga, hindi ka napatiniwalaan. Kaya di ba may mga prank ngayon, mga jokes ngayon, nahimatay, na ganito, may handaman, di ba? Pero pag totoo na yung kanyang nararamdaman, wala lang yan, prank lang yan. Pero totoo na pala. Hindi mo ba? So, ano makikita mo natin dito? Kapag tayo parating nagsasabi ng mga bagay na hindi totoo, nawawalan ng tiwala ang tao sa atin. Amen? Nasisira ang kumpiyansa ng tao sa atin. At hindi niya tayo mapagkakatiwalaan. Now listen, kung ikaw ay Kristiyano, dapat lagi kang napagkakatiwalaan, mga kapatid. Hindi kasinungalingan ang lumalabas sa bibig mo. Ano ba? Now, sabi ng Agustin, with regard for truth has been broken down or even is slightly weakened, all things will remain doubtful. Amen? Sabi niya, yung katotohanan na ito, pag nawala na ito, amen, at pinalitan na ng kasinungalingan, at kahit na yung katotohanan na ito ay konti na slightly weakened yung katotohanan na ito, sabi ni Agustin, all things will remain doubtful. Meron ng pagdududa. Amen? At sabi ni Friedrich Nietzsche, sabi niya, what upset me is not that you lied to me. Sabi niya, hindi man ako nagagalit dahil nagsinungaling ka. But that from now on, I can no longer believe you. Amen? Sabi ni Friedrich, simula ngayon, hindi na ako naniniwala sa iyo. Amen? Bakit? Kasi puro kasinungalingan ang lumalabas sa bibig. Not only putting away lies, but put away corrupt communications. According to verse number 29. Pag sinabi natin corrupt communication, hindi maganda na lumalabas sa bibig mo, yung makikipag-usap mo, mga kapatid, yung mga lumalabas sa bibig mo ay puro kabuluhan. Amen? So putting away corrupt communications. Kailangan natin bantayan ng ating pananalita ang mga bagay na lumalabas sa bibig natin. Now, if you are a Christian, dapat hindi ka na nagmumura. Amen? Minsan, sinishortcut natin yung PI para hindi na makapagmura, sinasabi na lang natin ng putik. Diba? So, at least hindi ka na makapagmura. Right? Pero in your mind, parang nagmumura ka na rin. Amen? Kasi inibaw mo lang yung turn. Okay? So, para hindi halata, minsan ini-English mo pa.
Amen? Parang medyo social pag ikaw ay nagmura. Amen? So, kailangan natin bantayan ang ating pananalita. Mga bulok na pananalita na hindi kayang kainin. Na katulad ito ng bulok na prutas o gulay na hindi kayang kainin. Kaya minsan pag tayo nagsasalita ng hindi maganda sa ating kapwa, yung pinagsabihan natin, yung lumabas sa bibig mo na masama, parang hindi kayang kainin ng isang tao yun. Hindi kayang tanggapin. Kaya nga di ba may kasabihan? So, sampalin mo na lamang ako, huwag mo lang pagsasabihin ng masakit. Di ba kung nagsasalita tayo ng masakit, yung napagsabihan mo, dala-dala niya yun sa kanyang damdamin. Sakit naman magsalita niya. Tama. So, kailangan natin bantayan ang ating mga salita kung ito ba ay nakakasakit o minsan meron tayong mga marunong jokes. Amen? At hindi mo binantayan niya. Now look at this. Ano ba yung masasakit na salita na ito? Ano ba yung lumalabas sa bibig mo na hindi natin nababantayan? Minsan mga takles tayo pag nagsalita tayo. Amen? Hindi mo iniisip yung lumalabas sa bibig mo. Hindi mo pinag-aaralan o ibig sabihin, wala kang wisdom pag nagsalita ka. Minsan pag tayo nagsalita, pag-aaralan mo, pag lumabas sa bibig mo yan, maaaring makapanakit ka o maaaring makapagbigay ka ng encouragement. Amen? Minsan, hindi mo nakokontrol ang iyong bibig na magsalita ng masama. Higit na pag ikaw ay nagagalit. Tama? Di ba pag ikaw ay galit na galit, iba na yung lumalabas sa bibig mo. Amen? Iba eh. And sometimes, your expression mo, iba na rin. Now look at Proverbs 18 verse number 21. Proverbs 18 verse number 21. Anong sinabi mo ng Proverbs chapter 18 and verse number 21? Tignan natin ang sinabi ng Proverbs 18 verse number 21. Death and life are in the power of the tongue. And they that love it shall eat the fruit thereof. Sabi nito, ang buhay at ang kamatayan ay sa dila ng kasalanan. May ginabang ng bunga nito, ang dito ay nagmamahal. Diba? So, pwede kang makapatay, pwede kang makabuhay sa pamamagitan ng iyong pagsasalita. And sometimes, pag tayo nagsasalita, dapat nagbibigay tayo ng encouragement. Or sometimes, pag ikaw ay nagsasalita, nadi-discourage sa isang tao. Kaya may mga tao na kung saan, iba't ibang karakter na meron tayo. Minsan, hindi naman yun ang gusto mong sabihin, pero no offense sa sinabi mo. Tama? Pero hindi yun ang intention mo. Amen? Pero kung gano'n ang lalabas sa bibig mo, at nakita mong na-offense siya, so pwede ka naman humingi ng sorry. Amen? Alam mo ba, apektado ang ating pananampalataya kapag hindi natin nababantayan ang ating pananalita. Amen? Our testimony. Diba, no, sabi ng Biblia, dapat ang umalabas sa bibig mo ay magagandang bagay. Give it grace. Ang isang mong talagay, tingnan, Ephesians chapter 4, and verse number 15, that no corrupt communications proceed out of your mouths, but that which is good to the use of what? Edifying. Amen? Saan daw ginagamit yung ating pakikipag-communicate, yung tongue natin, yung bibig natin, saan daw ito ginagamit? For edifying, sabi ng Bible. Amen? That which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers. Kaya kung kapag tayo nagsasalita, dapat nagiging blessing ang mga sinasabi mo. Amen? Ngunit sa tulong ng banal na Espiritu, posible na ho na makontrol ho natin ang ating dila. Gagamitin natin ito sa tamang paggamit. Amen? Kaya meron kami siya nakikita pangit sa kanya.
minsan huwag mo na lang sabihin kasi makakasakit ka. Ang pangit ng suot na hindi bagay. Diba? Diba kung sasabihin siya na ang pangit mo? Diba? Para kung nakakasakit. Man? Kaya sa social media, daming mga basher. Diba bash ka? Yung picture mo na hindi maganda kasi hindi mo pinilter. Hindi na-bash ka ngayon. Kaya nai-stress ka kasi bakit? Ang daming nagbabash sa'yo, ang daming pinulong mo, di ba? Lagyan yung tenga mo, lagyan yung mata mo. Amen? So makikita mo natin dito mga kapatid, dapat kapag tayo nagsalita ay merong tinatawag na grace at makakapagbigay tayo ng encouragement. When the tongue is under control, so we will use it to, number one, build others up. So yung salitang edification sa verse number 29 means to build up. Pinapalakas natin sila. Kapag tama ang pananalita, nakakapagbigay tayo ng encouragement. Diba? And sometimes man fails, huwag natin putsahin yan kasi hindi maganda yung ginagawa mo. Yan, fail ka ngayon. No, let us encourage them. Amen? So we will edify others by helpful, encouraging, constructive, uplifting, by being a blessing to others. Amen? Hindi yung nagkamali na nga, ginatuman mo pa. Amen ba? Nag-fail na nga, inasar mo pa. Amen ba? And number two, not only build others up, but minister grace to the hearers. So this phrase has the idea of being gracious in our speech. Amen? Alam mo, meron talagang mga tao, pag hindi mo ginala isang tao, pag nagsasalita pa lang, na-offer ka na sa kanya. Meron mga tao pag nagsalita, parang nagagalit. May mga tao nagsasalita na parang dire-diretso. Yung kanyang pagtatalak, dire-diretso, walang preno. So minsan tayo ay parang na-offer ka sa kanya pag nagsasalita ka gano'n. Pero sabi ng Biblia, Colossians 4 verse number 6. Anong sabi ng Colossians chapter 4 and verse number 6? Tignan natin ang aklat ng Colossus, chapter 4 and verse number 6. Sabi ng Panginoon sa kanyang salita, let your speech be always with grace. Na ibig sabihin, sikapin ninyo na magsalita kayo ng kaaya-aya at kapakinabangan ang inyong mga salita sa bawat isa, na matuto tayong sumagot ng tama sa lahat ng tao. Are you listening? We minister to the hearer. Maging ang ating pananalita ay nagiging blessing. Kailangan blessing yung mga sinasabi namin. Sabi ni Apostle Paul. Amen? Dahil tayo magkakapatid na kay Kristo, na kay Kristo ka na. Ito na yung bagong buhay mo, iba na yung lumalabas sa bibig mo. Amen? Ang lumalabas sa bibig mo ay nakakapagbigay kaluwalhatian sa Diyos. Ang lumalabas sa bibig mo ay nakakapagbigay ng encouragement. Ang lumalabas sa bibig mo, mga kapatid, ay nakakapagbigay ng blessing sa ibang tao, mga kapatid. Amen? Laging magsabi ng katotohanan. Iwasan magsalita ng masamang salita. Ang ating pananalita ay nakakapagbigay ng lakas, encouragement sa ating kapwa at nakakapagbigay luwalhati sa Diyos. Amen? Tawa mo, kayo mga nagmumura pa. Tanggalin na ninyo yan. Baka pag sa loob na tahanan, galingin mo kayo. Amen? Murahan kayo ng murahan sa loob ng tahanan. Ganyan ba ang tunay na kay Kristo? So anong lumalabas sa bibig mo? Ganyan ba ang merong binagong buhay? Ganyan ba ang tunay na merong
The Bible said that He gave grace and edified. Not only in the arena of words, but number 2, in the arena of our wrath. Look at verse 26. Ang sabi ng Biblia, be angry and sin not. Let not the sun go down upon your wrath. So ang sabi ng Bible, sa verse number 26, be, sabi ito, be angry and sin not. In the arena of our wrath, yung galit na ito. And speak about the attitude of love. Ang sino bang tao hindi nagagalit? Bago ko nga pumunta rito siguro sa church, nagalit ka pa eh. Nainis ka pa eh. Tama? Walang araw na hindi ka nagagalit. Walang araw na hindi ka naiinis. Lahat tayo nagagalit, lahat tayo naiinis, lahat tayo sumasamang ating loob, mga kapatid. Ngunit bilang isang Kristiyano, ang galit ay dapat ay nakokontrol at inilalagay natin sa tamang lugar. Now folks, this verse is a direct quotation on Psalms chapter 4 and verse number 4. Anong sabi ng Psalms chapter 4, verse number 4 is the same in Ephesians chapter 4, verse number 26. Stand in awe and sin not, commune with your own heart upon your bed and be still. Selah. Amen? You know, yung sinabi dito sa verse number 26 sa ating text, Ephesians, ano makikita natin dito? In the arena of our wrath, because number 1, there is a command. So the Bible says, be angry. Kaya ang praise na ito ay nasa tinatawag na imperative mode. Pag sinabi natin imperative mode, ito tinatawag na pautos ng pangdiwa. And being angry. Ang salitang being angry. That makes it a command. It is a positive command for us to express anger. Now, ibig sabihin, nagagalit tayo, pero ang sinasabi rito ni Apostol Pablo, babantayan mo ang iyong galit. So, ang galit ay nagpapakita ng iyong emosyon. Now, hindi lahat ng galit ay masama. Kung tayo inutusan na magalit, nangangahulugan ito na mayroong mga bagay na dapat magbibigay sa atin ng inspirasyon sa ating galit. Ang galit ay nagbibigay ng positibong resulta. Nagagalit tayo sa mga bagay na hindi maganda ang ginagawa. So bakit kami nagagalit? May mga pagkakataon na ikaw ay nagagalit kasi hindi tama yung kanyang ginagawa. Amen? Pero huwag mo nang dagdagan yung galit mo. Kaya sinabi mo, nagagalit ka, pero huwag mo nang dagdagan para hindi ka magkasala. Yung nagalit ka, at pagkatapos sinagdagan mo pa, minura mo pa, doon ka nagkakasala. Amen? Now, kaya ka nagagalit kasi ayaw mo yung kanyang ginagawa. Nagagalit ka para i-correct mo siya. Galit ka doon sa kasalanan ginawa niya. Are you listening? Nagagalit tayo sa mga taong gumagawa ng kasalanan. And actually, nagagalit tayo hindi doon sa tao, kundi doon sa kanyang kasalanan ginawa. Kaya hindi yung Panginoon. Saan ba nagalit ang Diyos sa kasalanan natin? Lagi yung Panginoon sa Kristo yung nagalit doon sa Mark chapter 3, verse number 5. Diba? Ano sabi sa Mark 3, verse number 5? Sabi ng Panginoon, and when He had looked round about on them with anger, and being grieved for the hardness of their hearts, He said unto the man, stretch forth thy hand.
And he stretched it out, and his hand was restored whole as the other. Kanino siya nagaling? Sa mga Pariseo. Matthew 21 verse number 12. Doon sa templo, na ginawang palengke, ang templo ito, kaya nagaling ang Panginoong Jesucristo. And Jesus went into the temple of God and cast out all them that sold and bought in the temple and overthrew the tables of the money changers and the seats of them that sold doves. Tigil natin para mo nagwala si Jesus dito. Diba? Bakit ginawa niyo yung palengke yung templo ng Panginoon? Diba? Tinumpay niya lahat yun. Magalit siya kasi bakit? Hindi tama ang kanilang ginagawa. Pero hindi mo nagmura si Jesus. Nagalit siya, tinanggal niya yun kasi bakit? Hindi tama yung kanilang ginagawa. Amen? Nagalit siya dahil sa katigasan ng ulo ng tao. Hindi ako kasamin, ang Diyos ay nagagalit din sa kanilang katigasan ng ulo. Nagagalit tayo sa tao, walang pakundangan ng ginagawa na kasamaan. Ngunit huwag tayong magalit na tayo mismo ay nagkakasala din. Minsan pag tayo, now listen to this. Pag hindi mo na-control yung galit mo, iba nang lumalabas sa bibig mo. Tama ba? Lahat tayo na-experience natin yan. Pag nagagalit tayo, pero ikaw ngayon ay na kay Kristo, meron ka ng binagong buhay, may Espiritu ka ng Panginoon, nagagalit ka, pero nakukontrol mo ang iyong emosyon upang hindi ka magkaroon ng kasalanan. Yun yung sinasabi ng Biblia. At meron nagagalit, now listen to this, sa sobrang galit mo, nagkikimkim ka ng sama ng loob. At hindi lang yan, pag ikaw ay sumobra na sa galit at hindi mo nakokontrol ang galit mo, naninira ka na ng kapwa mo. Amen? Kaya, kita mo, sa social media, ano makikita natin sa social media? Kaya kung may galit ka sa isa't isa, may galit tayo sa isa't isa, kung may post sa social media. Amen? Paninira sa kapwa. Sa sobrang galit mo, gusto mong siraan ang iyong kapwa. Sa sobrang galit mo, gusto mo na siya ay masira. At hindi natin makontrol ang ating emosyon, mawawala yung enlightenment natin spiritually. Nakawala na yung wisdom natin pag nasobra na yung galit natin. Amen? So not only, number one, there is a command, but number two, there is a function. Now, there is a problem with this matter of being angry, of our being angry. Sabi ni Apostle Paul, being angry and sin not. Sabi ni Paul, magalit ka, pero huwag kang magkakasala. Kailangan meron pang control sa galit. Alam mo, minsan nagagalit tayo ang sarili lang na katangian. Minsan nagagalit ka na gusto mo siyang saktan. Di ba? Minsan sa sobrang galit mo, gusto mo manakit. Tama ba? Kaya nga, di ba may mga napapakinggan tayo dahil sobrang galit, hindi na rin. Di ba? Nagbahilan sila. Sa sobrang galit, nasaksak na. Alam mo, minsan, pag sa sobrang galit ka na, yun na yung nauuna parada sa isip mo yung galit na ito.
Nawawalan ka na ng wisdom, hindi ka na nakakapag-isip ng matino. Higit lalo kung ikaw ay Kristyano, hindi ka na pinapangnahan ng banal na Espiritu, ang gusto mo rin saktan ng tao. Alam mo kung minsan bakit ka nagagalit? Kasi minsan nasasaktan mo ng damdamin. At dahil sa galit mo, gusto mong gumanti. Tama? But the Bible says that vengeance, saith the Lord. Vengeance is me, saith the Lord. Now, sinful anger is always self-serving and self-defensive. It is always anger at what done to yourself. Kasi nagalit ka kasi meron siyang ginawa sa iyo na hindi maganda. At ngayon, magagalit ka sa kanya para lang gantihan siya. Pag nakaganti ka, anong resulta niyo? Naging mabuti ka ba? When Jesus prayed at the Garden of Gethsemane, no. When Jesus was on the cross, and what Jesus says to those people na nanakit sa Kanya, ang sabi niya, Father, forgive them, for they know not what they do. Now look at Matthew chapter 5, verse number 21 to verse number 22. 5, verse number 21 to verse number 22. Ano sabi ng Bible sa Matthew chapter 5, verse number 21 to verse number 22. Sabi ng Bible, "Ye have heard that it was said by them of old time, Thou shalt not kill, and whosoever shall kill shall be in danger of the judgment. But I say unto you, that whosoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment. And whosoever shall say to his brother, Raka, shall be in danger of the council. But whosoever shall say, Thou fool, shall be in danger of hell and fire." Ano ba kung may mga pagkakataon na nagagalit ka na walang dahilan? Bakit ka nagagalit na walang dahilan? Number one, because of anger. Wala naman siyang ginagawang masama sa'yo. Pero bakit kung nakikita mo siya, naiinis ka? Nararamdaman niyo ba yun? Minsan, bakit kung nakikita ko itong tao ito, naiinis ako sa kanya? Hindi, walang buntis. Sabi, hindi ko naman sa pinagigyan. Bakit every time na makikita ko ito? Ano may kasalanan na meron siya sa akin? Naiinis na ako sa kanya. At minsan, dahil sa ingit mo na, mas maganda pa siya sa'yo. Minsan. Alam niyo ba, minsan sa tindi ng galit ng tao, pwede siyang pumatay. Now lately, meron tayong sa news, kung alam niyo yung mga pinatay ng mga Samuero. Diba? Nasabing nilagyan doon sa Taal Lake. And there are about, more or less, mga hundreds daw ang pinatay. So bakit pinatay na? Kaya sa sobrang galit. Ang mga politiko nagpapatayan dahil naiinis siya at nagagalit siya sa mundo. At ikaw ay pwede kang pumatay dahil sa sobrang mong galit. Tama? Alam mo, hindi mo lang minsan kayang patayin yung tao niyan, but in your mind, gusto mo siyang mamatay. Kaya minsan sa sobrang galit mo, sa pakikipag-awal mo, dahil mo minsan lumalo pa sa sabihin mo, sana mamatay ka na. Are you listening? Sana mamatay
Okay na yung si Tori at si Bastard, gusto nyo mag-boxing, gusto nyo magsuntukan. Bakit na gusto mangyari yun? Kaya nga, nagkaroon yung kanyang kapatid, kailangan magkaroon ng waiver kasi pag nasuntok ni Bastard, napakay niya ito. Diba? Eh talagang papatay niya yun, diba? Kasi inis na. Sobrang pagkainis na. Amen? May mga pagkakataon na nakikipag-away tayo. Amen? Sa basketball na, basketball na, wala naman kung saan. Nakikipag-away ka. Di ba nasisira yung testimony mo? Minumura mo ba? Di ba? Nasiko ka ng konti, amen? Mamaya ito sisipin ko yung bumalo ko. O di ba tayo pa nagbabasketball? Bisa nag-iis ka rin eh. Yung bigla ka nasiko pa. Hindi nakasiko. Pastor pa naman yun. Sino sa akin ba? Sa basketball, walang pastor-pastor eh. Diba? Ang dumutang ko, sasawin ko, pipitigin ko, diba? Sa ganun bahagi lang. Diba? Misa na, pag naglalaro kami ng basketball, lalo na, malapos ko to, hindi tayo sisigat dito. Baka mapaagal ng langit. Kasi sobrang gigil mo. Sobrang gigil mo, gusto mo pumatay, gusto mo nang malakit. Kasi bakit? Hindi mo kayang kontrolin yung galit mo. When it allowed to grow into resentment and envy, mga kapatid, and it become what? Sin. Yung kasalanan, yung galit na ito. Ang galit ay lumalaki kapag hindi natin naagapan at walang pagpapakumbaba sa isa't isa. Diba? Minsan may mga galit na tumatagal. May isang araw, may sabi nga ng Biblia, huwag daw lulubugan ng araw. So ano ba yung huwag daw lulubugan ng araw? Ibig sabihin, huwag palilipasin ng maghapon. Tama? Ito pa yung masakit. May mga tao nagalit sa iyo na hindi mo alam. Sa chismis mo lang nalaman. Brad, alam mo ba si brother, galit siya yan? Hindi ako sa kanya. Di ba nasya ka pa? Hindi ako sa kanya. Alam mo, hindi mo sa kanya. Tama? Ngayon, ikaw din nagalit ka na rin. Ito pa mga mali. Minsan, pag ang isang tao nagalit sa kanya, dahil magkaibigan kayo, galit ka na rin sa kanya. Tama? Halimbawa, galit ako kay Junan. Kaibigan ko si Patrick. Nagkwento ako kay Patrick ngayon tungkol kay Junan. Ngayon, every time magkikita sila ni Junan, galit ako dyan. Wala akong ginawa ng masama si Junan sa kanya. Sa akin, siguro meron. Kaya ako nagalit. Feel niyo ba yun? Ganun din ba kayo? Kapag kaaway ng kaibigan mo, kapag kaaway ng pamilya mo, kaaway mo rin? Ganun ba yun? Dapat wala kang pakialam sa away nyo na. Kaaway mo yun. Magkapit-bahay, magkaaway. Tapos kaibigan mo yung kapit-bahay, kaaway mo na yung kapit-bahay mo. Kasi bakit? Kasi kaaway ng kaibigan mo yung kapit-bahay mo. You know what I mean? Sinasabi ng Biblia? Ang galit ay lumalaki kapag hindi natin naagapan at walang pagpapakumbaba. Now listen to this. Ang galit ay naapektuhan ang ating pagsamba at paglilingkod kay Kristo. Paano ka sasamba? Paano ka maglilingkod pag mayroong galit sa puso mo? Mayroong bitterness lang sa puso mo? Diba? O sumuko magsulbiling tapos ang kapartner mo may galit na pala. Dami, ipapartner sa akin si Pastor, ito pa rin na partner. Ang pambisog ko. Paano mo magsusuwiin ito? Ang hirap ng lingkod pag mayroong ang galit
galit sa puso mo? Tama. Nagsusulwin kayo, magkaaway pala kayo. Nagsusulwin na, sabi ng Bible, lahat ng makasalanan, balo. Ano tayo, mahugot sa impyerno. Sino sinusulwin mo? Magkaaway pa rin. Di ba? Sabi na rin mo, tatapo ko sa tagatayan ng apoy. Naapektuhan ang pananampalataya mo, naapektuhan ang paglilingkod mo, yung relasyon mo sa Diyos, naapektuhan if you have a bitter heart. Ang galit ay sinisira ang relasyon sa isa't isa kapag hindi natin na-control. Diba? Hindi na ito, yung fellowship. Iman sa isa ng fellowship natin, tapos pagka dumating ang galit mo, ay, sila ng araw ko. Dahil dalawa na ng fellowship. Tapos nito, magpaparte ka ng Lord Supper mamaya. Tapos ang nabigay ka ng Lord Supper mo, kagaling mo. Sabi ng mga dito, kaya ako na lang po. Tapos, ay, ito. Hindi na ako mapapartik. Di ba? Ano ba yung ibig sabihin? Naapektuhan yung relasyon natin. Naapektuhan yung fellowship, naapektuhan ang church. Imagine kung ang church, magkakagalit tayong lahat dito. Tapos kakagat tayo niligaya ng buhay. Ligaya ng buhay. Nagalit ko to. Diba? Hindi umapapit ang simbahan mo. Lahat tayo magkakaaway, magkakagalit. At meron naman tao, mga negative yan. Diba? Hindi ka lang napansin. Ang galit siguro siya sa akin. Mga tao na rin, diba? Kung kinamaya ko, pero hindi na ako pinansin. Kung ilang pa, hindi bakit yung siya galit sa akin? Hanggang may stress ka, magkasakit ka, hanggang nagka-cancel ka, magkasakit mo tayo na. Yung pala, yun ang itsura niya, talaga kung hindi ka lang niya napansin. Tapos namatay na nahanap ka ng magaling mo, nasa si Sis, ano na nakita? Sis, nalilibin na. Anong kinamatay? Ng stress. Bakit sa'yo? Now, ang tamang pagdadala ng galit ay hindi na ito pinapatagal. Kagad itong patayin or ayusin. Pero ito yung pinakamahirap, diba? Lalo sa mag-asawa. Kung mag-away kayo mag-asawa. Amen? Halika ng bahay niyo. Magtatagpong kayo. Ngayon nagpapansin niyo. Diba? Pati mga alak dito. Para kayong mga multo sa bahay. Wala kayong nakikita sa isa't isa. Pag merong galit ng isa, ang isa't isa sa loob ng tahanan, para kayong mga invisible lahat. Wala ka nakikita. Ako lang nasa bahay. Nakita mo ba sa ilan ka? Hindi, mas nakita ka. Pero nandun lang sa harapan. Kaya nga, sa galit, merong tinatawag na pagpapatawad o inaawis mo natin. And number 3, not only there is an option, and that is a command, and number 3, there is a condition. Ano yung condition? Sabi ni Paul, let not the sun go down on your wrath. Kaya yung iba, binangon pa sa baon yung galit. Kaya pag nag-away kayo, huhukayin ngayon. Kita mo?
Ito yung mga ginawa mo sa akin, 1976, August 4, Monday, alas 3 ng umaga. Lahat ng galit nakalista, ibinakon. Amen? Pero sabi ni Apostle Paul, let not the sun go down in your wrong heart, wrath. Kung hindi maagapan ng galit, patuloy itong mga anak, kapag ito ay naagapan, namamatay ito. At nanunubalik ang nagalakan. Hindi ko ba pag hindi naagapan ng galit na ang anak yan? Tama-tama. Diba? Yung galit, eto lang, nainis ka sa kanya. Tapos, nanood ka ng telenovela, parang siya yun. Matagdagan niya, siya nga yun. Yung napanood siya telenovela. Maldita talaga yun eh. Parang si ano yun eh, si David yun eh. Kaaway kong gano'n, di ba? So lahat na nangyayari ngayon sa mundo, nilay ko sa kaaway mo. Kaya yung galit mo, sumisiklag yun. Nag-aapoy yung galit mo. Ibig sabihin yung galit mo, nadadagdagan, nangangalak ng nangangalak. Pero kapag yan ay napigilan natin, papakain na natin ang galit natin, manunumbalik yung kasiyahan sa puso natin. Kaya nga ako kapag nagagalit ka, at nailabas mo na yung galit mo, ibig sabihin, tapos na, at dapat sandali lamang hindi tumatagal. Kaya mo kayong mga galit, labas mo na yung galit mo. Kaya kami sa inyo ba, sa sobrang galit, ang galit sa inyo, hindi mo gano'n. Amen? Tapos kukuha ng bulog yan, lumabas ka yan. Matapang ka talaga! Diba? Pero pag nawala yun kasi, mahuli mo. Ano yung sinasabi mo sa akin kagabi? May hinahamon mo. Wala ko na. Hindi ko natandaan mo. Hindi mo ba magandaan na kapag ang galit ay napupukaw, nawawala, bumabalik ang masayang relasyon? Tama? Di ba pag nag-usap kayo, magkawag kayo, nag-usap kayo, magpapataparan tayo, magyaya ka man mga kayo, mag-iiyakan kayo, tama? Ay, kaya mo na tayo ng dyan, di ba, sarap? Di ba? Ang sintuman ninyo, binilagay ko ng tablet. Ano sabi sa verse number 27? Sabi dito, neither give place to the devil. Amen? Kapag ang galit ay nananatili, binibigyan natin pagkakataon ng diablo. Iba't ibang sumasanggi sa ating isipan na kasamaan. Kaya ang galit, kapag lumalala, dinadala ka saan? Sa kasamaan, sa kapahamakan. Kaya nga, minsan sa sobrang galit, minsan nakakapatay ka na. Kaya ang galit ay iniaayos bilang Kristiyano. Now, sabi ng Apostol Pablo, ayusin natin yung galit natin, kontrolin natin. Huwag natin patagalin yung galit na ito. Huwag natin hayaan na lumugan tayo ng araw na hindi natin naiaayos ito, sabi ni Apostol Pablo. So, anong sinasabi ni Apostol Pablo dito? Nangyayari ng tinatawag na pagpapatawad at tinatawag na pagpapakumbaba upang magtawi ang galit na ito. Kung hindi ka marunong magpatawad at magpapababa, nasa ang ginagawa. Tandaan mo, lagi kang talo kapag galit ay nananatili sa iyong puso. Yung mga tao na parating galit sa buhay. Yung pag nagtanong ka lang, ano yun? Hindi ko, sabi ko may tanong ko. Diba? Diba? Mas nalumo mo pa lang siya, parang hindi mo sa kausap, ay galit ko.
dapat na maging nature natin parati tayo nagagalit. Ako minsan, maganda ako magalit eh. Pero yung galit ko nawawala din ng mga galit. Minsan ayoko na magalit kasi bakit? Nakakatanda ang lagi kong galit. Diba? Kaya pag lagi kong tumatawa, nakakatawa ka. Diba? Pero pag parati kang galit, nakakatanda yan. No? Kaya kayo, pag nagagalit kayo, gusto mo magalit, huwag mo na ituloy. Nakatanda ka. Diba? Ano mang galit na meron ka sa puso mo, ibigay mo sa Panginoon, mahirap nang gawin, ngunit biyaya lamang ng Diyos. Lord, ang tagal na ng galit ko sa puso ko eh. Nakakaadlang ito, Panginoon, sa paglilingkod ko. Pwede mo ba doon tanggalin mo, biyaya mo doon? And then after mo mag-pray, nakasunod mo na yung pagaling mo. Lord, ito ba yung answered prayer, Panginoon? Minsan hindi mo pinapakita, pero kinikimpin mo sa puso mo ang galit nito. Ito yung dahilan kung bakit hindi ka sinasagot ng Panginoon sa iyong mga prayers. At minsan, lumalayo mo ka sa Panginoon. Imagine mo, pag meron kang magaling sa loob ng simbahan, hindi ka magsisimba. Tama ba? Ako ba ginagawa ko ba sa inyo? Nagagalit ako sa inyo minsan eh. Naiinis ako sa inyo minsan. Pero ginawa ko ba yan? Ganit ako kay brother, di ako mag-preach mo, di ako magsisimba ko. But it is the grace of God that we can overcome anger. Amen? If we do not learn to handle our anger, it will eventually handle us. Proverbs 14 verse 17, we will end. Proverbs 14 verse 17. Yan eh. 14 verse number 17, ano sinabi ng Bible? He that is soon angry dealeth foolishly, and a man of wicked devices is hatred. Sabi dito, ang taong mainit ang ulo ay nakakagawa na hindi nararapat. Ngunit ang mahinahon ay lagi ng nabibigyan. Diba? Kaya ang sabi ng Bible, is so answered, turn it away rabbits. Pag laging mainit ang ulo natin, lagi tayo nagagalit, nakagawa tayo ng mga bagay na hindi nararapat, at nakapagsalita tayo ng mga bagay na hindi tama. Ngunit ang mahinahon, laging nabibigyan. As I close, a transformed life is speak the truth, telling the truth, and live a life of truthfulness. A transformed life where the blood of humility and meekness to throw away bitterness and resentment. Kaya nga kung anong galit na meron ka, ano man yung lumalabas sa bibig mo, let us give it to the Lord. Because what? We have a new life in Christ. Meron na tayong binagong buhay kay Kristo. Amen? Baguhin ang pananalita. Baguhin ang ating karakter at kontrolin ang ating emosyon. Amen? So mamayang gabi, yung part 2 naman. Ano yun? In the arena of what? Ano naman isa? And in the arena of work. Wala.
in the arena of work, and in the arena of our walk. Yun yung tatalakayin natin mamaya natin. Kaya mo natin tumayo as we pray.